Hi guys! Welcome to my channel. Welcome back again. Ngayon lang po ako ulit nakag-video dahil sobrang busy ng inyong inay. Kumusta kayong lahat? Sana okay lang kayo. Nandito na naman ako ngayon sa sa may balon namin. Naglalaban na naman ako ulit. Ngayon lang ako nagkaroon ng time mag-video dahil sa sobrang kabisihan. Ayan, magsishika na naman tayo mga inay. Kung ikaw ay dalaga pa or binata pa sa ngayon, hay nako, kung hindi ka pa tapos mag-aral ka na muna, wag ka na munang mag-asawa. Dahil mahirap kapag hindi ka ready magkaroon ng obligasyon o responsibilidad sa buhay. Dahil magkakagulo lang ang iyong pamilya, kawawa naman ang mga bata. Dahil sa hirap ng buhay ngayon mga anak, naku, mag-aral muna kayo. Sa mga binata at dalaga dyan, shout out! Mag-ano muna kayo, mag-aral kayo hanggang sa maging stable. Hindi lang yung sinasabi kong stable is hindi lang stable yung financial na aspeto, kung hindi yung physical, yung emotional, yung spiritual, at ang lahat-lahat na dapat matatag sa inyo. Dahil kung wala yang mga ganyan na aspeto sa buhay, hay nako, magulo. Ayan, number 1 talaga ang financial na kasi kapag ka naghihirap na, mag-asawa na, tapos wala kang pera, wala kang sapat na pera, di syempre magulo. Wala kang pambiling pagkain, pantustos sa mga anak, pambili ng mga pangangailangan, halimbawa man magkasakit, pambili ng gamot, at ng kung ano-ano pang mga emergency cases na ating nararanasan tuwing magkakaroon tayo ng pamilya. Mahirap mga inay, mahirap magkaroon ng obligasyon. Kung ikaw hindi ka pa ready magkaroon ng pamilya, huwag ka na munang mag-asawa. Yung iba napipilitan na lang mag-asawa dahil nabuntis or nakabuntis. Hindi naman yung dahilan para mag-asawa ka. Kung nagkamali ka man, huwag ka na lang mag-asawa kahit nabuntis ka or nakabuntis ka, kung hindi pa man kayo ready. Kasi kawawa lang din naman yung magiging anak nyo kung sa bandang huli napilitan lang kayong mag-asawa dahil nga may nagawa kayong kasalanan. Kawawa naman yung mga anak nyo pagdating ng araw. Kaya dapat maging financially, emotionally, physically, spiritually stable tayo before tayo mag-asawa. Dahil halimbawa wala kang pera, naku, ang hirap, lalo na pag nagkakasakit, may nagkakasakit sa iyong pamilya. At saka both sana kapag ka nag-asawa, dapat kayong dalawa may hanap buhay. Mahirap ang panahon ngayon kung isa lang yung naghahanap buhay. Hindi naman natin sigurado ang panahon. O halimbawa, nung una, lalaki lang yung naghahanap buhay. Mabae, nandyan lang sa bahay. Paano naman kung hindi man natin hawak yung yung pag-iisip ng bawat isa sa atin, pero minsan kasi mahirap yung nagtitiwala ka na buong puso kang nagtitiwala or
or buong buo kang nagtitiwala sa partner mo kasi meron talagang mangyayaring hindi mo inaasahan. Sabihin na natin, oo, mabait naman yung partner ko, mabait naman yung asawa ko, pero yung temptation ba, yung ano ba yung temptation nandito lang sa sa paligid. Hindi mo alam kung anong mangyayari. Baka mambabae yun, or kung hindi man mambabae, baka magloko sa trabaho, or yung negosyo nyo nalugi dahil nalulong sa bisyo, sa sugal. Paano ka na? Ikaw na babae, nagtiwala ka sa asawa mo, or ikaw na lalaki, nagtiwala ka sa asawa mo. Kaya hindi dapat talaga buong puso ka or buong buo kang magtitiwala sa partner mo dahil meron talagang mga pangyayaring hindi natin inaasahan. Paano na lang kung may isang nagloko sa inyo, di kawawa yung isa, o may plan B ka ba doon? Paano pag wala? Kawawa yung mga bata. So dapat talaga bawat isa sa inyo stable yung pag-iisip, yung dapat meron kang hanap buhay dahil pag nagkaroon ng pag nagkakaroon ng kasalanan yung isa, or baka hindi na magkaintindihan pagdating ng panahon, meron kang madudukot. Hindi yung may iwan ka na lang sa ere na magsisimula ka na naman ulit. Ang hirap sa buhay yung ganung sitwasyon. Kaya kung ikaw ay mag-aasawa, piliin mong maging stable sa lahat ng aspeto ng buhay. It's either financial man yan, emotional man yan, spiritual man yan, physical man yan, dahil ang hirap talaga pag hindi ka stable sa lahat ng aspeto ng pag-aasawa. Mahirap, lalo na ang buhay ngayon, mahal ang mga bilihin. Sasabihin mo na naman pag na wala kang pambili ng ganito, lalo na katulad sa atin na mga mahirap lang tayo, walang problema doon siguro sa mga mayayaman dahil siguro iba naman yung problema nila. Dahil anytime pwede nilang bilhin kung anong gusto nila. Katulad sa atin na pag hindi magtrabaho sa isang araw, wala tayong kakainin. Di ba? Kaya dapat number 1 talaga financially stable tayo. Okay? Hanggang dito na lang guys. Sa susunod na chika na naman tayo. Marami pa tayong pagchichikahan about family matters. Bye-bye you!